Hello everyone! Welcome back! Ipagpatuloy natin ang The Water of the Four Elements. Nagsimula ang esena sa isang awkward na sandali habang pinag-uusapan nila ang maliit na sofa. Mabilis na itinanggi ni Lada na may balak siyang matulog doon kasama si Apo. At dahil sa implikasyon, sobrang mahiya siya kaya agad siyang lumayo. Bumalik siya sa kama, tumalikod, at tinakpan ng mukha para pakalmahin ang mabilis na tibok ng puso niya. Si Apo naman, kahit hindi malinaw ang nakikita, naramdaman ng tensyon pero hindi na ito pinalala pa. Tinanong ni Lada kung kailangan bang pumunta ni Apo sa ospital dahil nag-aalala siya sa kondisyon nito. Pero iginiit ni Apo na hindi naman seryoso at dahil lang sa pagod, hindi sa ulan. Kahit ganon, halata na hindi siya okay. Sa unang pagkakataon, ang disiplinadong si Apo ay nanghina, nilagnat at hirap mag-isip ng maayos. Nagising pa siya ng mas late kaysa karaniwan, isang bagay na hindi niya ginagawa. Pero ayaw niyang makaramdam ng guilt si Lada dahil alam niyang paulit-ulit itong magsosorry kung iisipin niyang siya ang dahilan. Kahit may sakit, ipinilit pa rin ni Apo na pumasok sa trabaho mamaya. Matinding tumutol si Lada at sinabing lalo lang lalala ang kondisyon niya. Nakakagulat, sumangayon din si Prem kay Lada at hinikayat si Apo na magpahinga. Karaniwan, walang makakapagpabago ng desisyon ni Apo, kahit mataas pa ang posisyon. Pero ngayon, may epekto ang sinabi ni Lada. Sa wakas, pumayag si Apo na mag-leave muna, pero may kondisyon. Aalagaan siya ni Lada hanggang gumaling siya. Nagulat si Prem at napagtanto niyang si Lada lang marahil ang taong kayang makaapekto sa boss ng ganito. Habang nag-uusap sila, nabanggit ni Prem ang plano niya sa hinaharap. Balang araw gusto niyang huminto sa trabaho, magpakasal at magpamilya. Naniniwala siyang balang araw ay mas gagaling pa si Lada at papalit sa kanya. Dahil dito, medyo nabalisa si Lada dahil hindi pa niya alam kung ano ang magiging future niya, lalo na kay Apo. Ang ideya ng paghihiwalay balang araw ay tahimik na bumabagbag sa kanya, kaya pinili niyang mag-focus na lang sa kasalukuyan. Napunta ang usapan sa trabaho, lalo na tungkol sa kalabang kumpanya na patuloy na kumukopya ng ideya nila at hindi patas na nakikipagkompetensya. Mas naintindihan ni Lada ang mga pinagdadaanan ni Apo sa negosyo at medyo nadismaya siya sa ilang taong konektado dito. Samantala, kahit naka-medical leave si Apo, palihim pa rin niyang chinecheck ang mga dokumento. Hindi niya tuluyang maiwan ng trabaho. Maya-maya, bumalik si Lada na may tinatagong bagay sa likod niya at pinapikit si Apo. Pagmulat nito, nakita niya ang isang bouquet ng sunflower. Ipinaliwanag ni Lada na ang bright colors ay nakakapagpagaan ng mood at pinili niya ang sunflower dahil pinaalala siya nito kay Apo. Pabirong tinanong ni Apo kung sinasabi lang ba niya iyon, pero iginiit ni Lada. Sa totoo lang, hindi lang sa bulaklak na tuwa si Apo, kundi sa taong nagbigay nito. Puno ng init at hindi nasabing damdamin ng sandali niyon. Habang tumatagal ang araw, inaalagaan ni Lada si Apo, sinisiguradong kumakain nito at umiinom ng gamot. Nagreklamo si Apo na parang bata ang trato sa kanya, pero matatag na sinabi ni Lada na nag-aalaga siya. Naging playful pero maalaga ang dynamics nila, na nagpapakita kung gaano siya nag-aalala. Sa hapunan, napag-usapan nila ang edad at nalaman nilang may 7 taong agwat sa kanila. Pero kahit ganun, natural pa rin ang usapan nila, hindi parang argumento, kundi malalim na pag-uusap. Nagsimulang maunawaan ni Apo isang bagay. Kapag tunay mong gusto ang isang tao, hindi na mahalaga ang mga pagkakaiba. Naging maingay ulit ang usapan nang tanungin ni Apo kung kailan ang birthday ni Lada at anong gusto niyang regalo. Pabirong sinabi ni Lada na pag-iisipan niyang mabuti dahil galing yan sa boss niyon. Pero sa likod ng biro, may tahimik na hiling. Isang hiling na hindi nila sinasabi. Na sana, balang araw, magtugma ang nararamdaman nila. At dito nagtatapos ang part na ito. Kung nagustuhan mo, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ingat at kita-kits sa susunod na part!